Pinuri ni Pangulong Marcos ang Philippine Coast Guard sa pagpoprotekta sa teritoryo ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Kaya naman 29 na mga opisyal ng Philippine Coast Guard ang naipromote nito. Ipinag-utos din ng Pangulo na imbestigahan ang tungkol sa ilang mga ulat na nagsasagawa ng dredging ang China sa ilang mga munisipalidad ng bansa para sa isang reclamation project ng China sa West Philippine Sea. At ito na naman mga kabayan, hindi nakapalag ang isang barkong pandigma ng Philippine Navy matapos habulin at dikitan ng mga barkong pandigma ng China sa Scarborough Shoal. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Martes ang Philippine Coast Guard sa pagpoprotekta sa teritoryo ng bansa at mga karapatan sa soberanya, partikular na sa West Philippine Sea. Sa oath-taking ceremony ng 29 na mga bagong promote na mga opisyal ng Philippine Coast Guard ay sinabi ni Pangulong Marcos na ang kanilang patuloy na pagpapatrolya sa Kalayaan Island Group, Philippine Rise at iba pang maritime zone ay muling pinagtitibay ang hindi natitinag na pangako ng gobyerno sa mga karapatan sa soberanya ng bansa. Sinabi mismo ni Pangulong Marcos na ang kanila umanong ginagawa ay hindi lamang pagpoprotekta sa teritoryo, hindi lamang pagpoprotekta sa mga mamamayan, kundi para umano sa buong mundo at sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas. At iyon anya ang kahalagahan ng naging trabaho para sa Philippine Coast Guard. Your continued patrols across the Kalayaan Island Group, the Philippine Rise, other maritime zones reaffirm our unwavering commitment to our sovereign rights. What you are doing is not only protecting territory. What you are doing is not only protecting citizens. You are defining for the rest of the world the territory of the Republic of the Philippines. Sinabi din ng Pangulo na gawin ang mga misyon, laging maninindigan para sa kung ano ang sa atin at gawin ito ng may dignidad at may integridad at lakas. Dagdag pa ng Pangulo, ang administrasyong ito ay naninindigan upang palakasin ang mga kakayahan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga advanced na sasakyang pangdagat, sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya at upang suportahan ang mga sistema na sumasalamin sa sukat. To our newly promoted officers, 2 Vice Admirals, 8 Rear Admirals, and 19 Commodores, this ceremony is a covenant. It is a declaration that your country now entrusts you with greater responsibility and expects greater sacrifice to make a legacy that we can uphold. Samantala, ipinag-utos naman ni Pangulong Marcos ang imbestigasyon tungkol sa ilang mga ulat na nagsasagawa ng dredging sa ilang mga munisipalidad ng bansa para sa isang reclamation project ng China sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pahayag ni National Intelligence Coordinating Agency Deputy Director General Asri Asadillo. Ayon kasi kay Asadillo ay may mga pagkuha ng buhangin sa iba't ibang coastal areas ng bansa upang gawing pangtambak sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. May isa nakaraang pagdinig pa ng Senado, may sinabi ang NICA na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation dyan sa West Philippine Sea. May direktiba po ba ang Pangulo ukol po dito? Opo, matapos po makatanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng Pangulo na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At ngayon po ay ongoing ang investigation at kapag ka po nagkaroon na po ng pinal na pag-iimbestiga o konklusyon papunta dito, ay patungkol po dito, gagawin po ang agarang pag-uutos. Ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. Kung totoo man na may nangyayaring pagkuha ng mga buhangin sa ating teritoryo, ay nakakainsulto na ito mga kabayan dahil kinuha na nga ng China ang ilan sa ating teritoryo ay kinukuhanan pa tayo ng buhangin para sa kanilang proyekto.
At ito na naman mga kabayan, muli na namang hinaras na mga barko ng China ang isang barkong pandigma ng Pilipinas. Ang mga sangkot na barko ay hindi na mga Coast Guard kundi mga barko na ng Chinese PLA Navy at Philippine Navy. Base sa inilabas na pahayag, sinabi ni Colonel Cerces Trinidad na nangyari umano ang insidente humigit kumulang 11.8 nautical miles southeast ng Bajo de Masinloc. Nangyari ito habang nagsasagawa ng lehitimong maritime patrol ang BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy at upang suportahan ang barko ng BFAR at barko ng Philippine Coast Guard. Sa videong inilabas ng Philippine Navy ay makikitang hinabol at dinikitan ito ng isang barko ng China PLA Navy na may bow number 554. Habang ang isa pang barko ng PLA Navy na may bow number 573 ay nagmaniobra naman sa harapan ng BRP Emilio Jacinto upang ibahin umano ang direksyon ng barko ng Philippine Coast Guard. 055 guys, sir. Sagot mo rin lang. Ang dalawang barkong pandigma umano ng China ay mga Jiangkai 2 class frigate. Hindi kita sa video pero meron pa umanong kasama ang dalawang barkong pandigma na ito ng China na isang China Coast Guard Vessel 5403. At gaya ng dati, abay hindi na naman nakapalag ang barko ng Philippine Navy sa mga barko ng China. Kaya't muling nagingay ang Armed Forces of the Philippines at sinabing kinukundi na nila ang ginawa ng mga barkong pandigma ng China na itinuturing na mapanganib at maaari umanong magresulta ng mga banggaan sa dagat. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang panibagong panghaharas ng China sa barkong pandigma ng Pilipinas ay isa umanong paglabag sa COLRIGS o International Regulation for Preventing Coalition at Sea. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines ay nananatiling matatag ang AFP sa pagtatanggol sa soberanya, mga karapatan sa soberanya at jurisdiction ng Pilipinas sa malawak nitong maritime domain, kabilang ang mga territorial sea nito sa West Philippine Sea, alinsunod sa international at domestic na batas at pagsunod sa rules-based order sa maritime domain. Pero umiwas na lang ang barkong pandigma ng Philippine Navy dahil hindi ito umubra sa mga barkong pandigma ng China. May plano talaga ang China na i-reclaim ang Scarborough Shoal upang tayuan ng mga infrastruktura o military outpost dahil bukod sa mga Coast Guard ng China na nagbabantay ay marami na ring mga PLA Navy na nagbabantay sa nasabing bahura.